Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo pa rin po, Darlene Olanyo. At Jackie Magistrado Rubio. Ayan, sa puntong ito, partner, meron tayong makakausap tungkol nga dito sa panibagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea sa barko po ng Pilipinas. Nasa ating linya po ang isang political analyst, international studies professor ng De La Salle University, Professor Renato De Castro. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga po naman sa inyo. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Kayo po. Mabuti. Eto, gumagawa ho ng grades. Final 2 ngayon. Oo. Prof, nagka-cram ka na ba ngayon? Sa university po eh. Okay naman po ba, Prof? May mga bumagsak ba? Hindi na ho. Malapit na ho ako mag-retiro kaya mabait na ho. Yun o. Tsaka pa-Christmas gift mo Oo na nga, yan, Prof. Diba? Pag nagkakaedad na ho, dapat medyo mahina ho na ho. Ayun. Pero ito nga, Prof, itong usapin natin, medyo hindi mahinahon ng China pagdating dito sa usapin sa West Philippine Sea. Ito nga, nakakalito po ang pangyayari ngayon, Prof. Kasi tayo pa yung sinisisi ng China sa pagkakaroon po ng sigalot sa West Philippine Sea. Tayo nga po ba, Prof, ang nagpapakita ng provocative actions para maigiit po ang karapatan sa West Philippine Sea o ang China po ang nagpapasimula nito? At bigyan ho natin ng malawakang analysis ho yung ginagawa ng China. At gamitin ho natin yung termino na inintroduce recently ho ni National Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang termino na ginamit niya ho, no, dapat intindihin ho natin, pananakop. Pananakop. English word ho niyan, conquest. Sa aking mga academic writing, ang ginagamit ko, Chinese Maritime Expansion. Okay. Paano ho ba natin mako-contextualize yan? No? Makikita ho natin. Bumalik ho tayo dun sa mapa na nilabas ng Chinese Ministry of Natural Resources last September. Madami hong bansa na nagprotesta. Naging issue rin ho yan, no? Tignan ho natin yung tinatawag nilang 10-dash line na originally 9. Oo, nadagdagan. Sabi ho ng mga China, amin yan. Oo. Recently ho, nung tinatawag ho ng ating ng ating Department of Foreign Affairs, sinabi ho ng Chinese ambassador, pumapasok kayo kasi sa teritoryo natin. So sa tingin ho ng China, although meron tayong arbitral ruling na sinabi ho, walang basihan yung expansive claim nyo, yung pananakop nyo under customary and international law. Pero ginigi ito ng China. So nakikita ho natin yung pananakop po ng China sa ating karagatan. Lantaran pananakop po yan. Okay. So ayun ang dapat nating intindihin at dapat nating tutulan. Hindi lang natin dapat tanggapin. Dahil nga talagang reality, malakas ang China, makapangyarihan siya, meron siya sa kanyang napakalaking second largest economy in the world. And of course, this is something we also have to take into account. China now has the largest navy in the world in terms of numbers. Nalampasan niya na ho ang ships ng United States Navy, although numerically ho. So sa tingin niya, malakas siya, ipamumuka niya ho lahat sa atin. Hindi lang ho actually sa Pilipinas. Nangyayari na ho yan sa Japan at lalo na ho sa Taiwan. Last week ho, dalawang malaking barko ng Chinese Coast Guard po pumasok sa Senkaku, sa territorial waters ho ng Senkaku o Diao Island na ina-administer ng Japan. At kumpara nyo ang Pilipinas sa Japan, mas makayaman ho, makapangyarihan ng Japan, pero binabangga pa rin ho ng China. Nung nagpadala ho ng Coast Guard vessel ang Japan, winorningan ho ng isang ranking Chinese military official ng Japan, gusto nyo ng gera? So talaga, dapat ho natin i-link yung nangyayari sa Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, sa ginagawa ng China sa mga bansa ho within tinatawag natin the first island chain. Ayun ho yung mga bansa na kaharap ng China na nagbablock sa China papuntang Pacific Ocean. So lahat ho yan, yung nangyayari ho sa atin, nangyayari rin sa Taiwan. Mas matindi nga ho sa Taiwan. Kaya sabi ho talaga lantaran sa Taiwan, sasakupin namin kayo. So, ibig sabihin, Prof, parang connotation ba no na dapat medyo hindi pa ganun ka-aggressive no ang China sa Pilipinas? Kasi wala pa naman silang inaalok na war. Hindi mo ganun ka-aggressive kasi kaya nila at kala nila, kayang-kaya nila tayo. Coast Guard lang tsaka Chinese Maritime Militia. Pwede na tayong patuklapin. Pero buti nga ho, naglabas ng statement ang ating presidente, lalo hong tumitibay ho ang ating determinasyon na dapat i-assert natin yung maritime entitlement natin. Kundi mawawala po yan. Kasi nasa loob yan
nung tinatawag nilang 10-dash line. Yes. Prof, Congressman tuloy, Ayan. malay mo naman. About, oo. Wala akong intention na maging politiko. Maging university academic lang po ako. Yes po. Masaya na Kasi, po ako. kasi Prof, the way ka Oo, parang ano, no? mag-explain and mag-elaborate nung ideas, napaka-kong ang dating. Yes. Pero yung mga Ang po, trabaho namin being Universidad ng Del, hindi lang po kami magaling sa basketball, Wow. sinisigurado din po namin magaling kami sa academic. yun, no. totoo yan. No doubt on that talaga, Oo. Prof. Pero Prof, ito dako ako sa question ko. Kasi po nung one time nakapanayan po namin si Congressman Erwin Tulfo, ang sabi po niya, panahon na po para humingi tayo ng tulong sa Amerika sa tuwing magsasagawa tayo ng resupply mission. Kumbaga parang dapat itatap natin sila na samahan tayo sa tuwing magkakaroon tayo ng resupply mission. Kasi parang tumitiklop daw po ang China kapag nakakakita ng malakas din na pangtapat sa kanila. Ano po sa tingin ninyo, Prof? Well, dapat i-consider din ho yan na kasi anyway nagsisimula na ho yung tinatawag natin cooperative maritime activities o tinatawag natin joint patrol. Mhm. Nagsimula na with the US Navy and pinakahuli ho with the Australian Royal Navy. Mhm. Siguro, ikukonsider ho yan ng ating presidente kasi ang decision ho yan talaga manggagaling ho sa presidente. Opo. Kung sa tingin niya na dapat na natin, actually tumutulong naman ng Amerika, nagpo-provide, napapansin nga ho ng iba, no? Di ba po, pinuna po ng isang senador pa. Mm. Hindi ko na ho babanggitin yung senador, no? Yes. Na bakit nagpapadala ng P-8 Poseidon ng Amerika every time nagdadala tayo ng resupply vessel, pinupuna niya pa. Okay. Nagagadi pa sa ating Coast Guard, sa Philippine Navy, bakit tumutulong sa atin ng Amerika? Mm. Alam niyo naman ako sino tinutukoy ko po. Yes Opo. po. Itago na lang muna natin. Prof, Pero are yan you nga ho, implying pala kanina yung sa Mutual Defense Treaty na dapat i-invoke na natin? Hindi ho, kasi Okay. unang-una ho, intindihin ho natin, the Mutual Defense Treaty is always in effect ho yan. Mm. So nga ho tayo may Visiting Forces Agreement, meron tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement, meron tayong mga military exercises. Nangyayari ho yan under, of course, the implementation of the Mutual Defense Treaty. Ang sinasabi natin i-invoke yung Article 4 po, na any armed attack on any Philippine public vessel, land or air, would be considered an attack against the United States. Mm. Pero kasi very specific ho, diniscuss na ho yan recently last May, dapat ho kinetic arm attack talaga bago natin, ang position, in fact, ang position ng Amerika ho, hindi tayo mag-i-invoke. Mhm. Basta Yes. ginamitan na ho ng dahas yung Coast Guard vessel natin, taglang kinetic, binaril, pinatay, Apo. o automatically invoke. Ayun ang position ng Amerika ho. Mm-mm. Ayun ang sinabi ho ni Vice President Kamala Harris nung Yes. pumunta ho siya dito last October. Mhm. So in fact, very strong ho yung American statement. Pero kasi ho, water cannon pa lang dangerous maneuver, hindi pa ho talaga natin pwedeng tawagin kinetic arm attack. Mm. Pero sa nakikita ko ho, lalo na ho, nung recently yung resupply, lalo na ho Oo. yung pinakita ho dun sa civilian convoy ho. Pero yung Sa atin may to- binabangga pong barko na ang China, hindi pa rin po ba yun may co-consider Hindi pa po? ho yung arm attack eh. Mm. Talagang Pero yung presence ho ng People's Liberation Army's Navy, yung gray ships na tinatawag, is an indication ho. Nagpapadala na ng senyales sa atin ng China Mhm. na pwede nila tayong gamitin ng dahas. Nako. Pero of course, ang calculation nila, pag ginamitan nila tayo ng dahas, ang posisyon ng Amerika, this will invoke the Mutual Defense Treaty. Pero hindi ho necessarily mean gera yan. Okay. Marami hong actions na pwedeng gawin ng Amerika para ipatupad niya ho yung commitment niya under the Mutual Defense Treaty po. Mhm. Pero Ito- isa pang talakayan ho yan at Mm-mm. talaga hong it will really cause extreme tension ho talaga sa nangyayari sa West Philippine Sea, South China Sea. Pero sa titignan ho natin, talagang ginigipit na ho talaga tayo ng China. Pinamumukha niya ho sa atin. Sasakupin namin yan dahil alam namin mahina kayo. Wala kayong laban. Correct. Prof, dito nga kada resupply mission na lang, parang may mga pangharas na ginagawa itong China. Water cannon yung ginagawang pansalubong po ng China sa mga barko ng Pilipinas. Panahon na po bang ikonsidera o subukan po natin yung proposal na airlift na lang po yung paghahatid ng supply ng Pilipinas sa Scarborough Shoal? Ibig sabihin ho, sinusurrender na natin yung karagatan sa China ho. Kapag ganon, Prof. Di ibig sabihin talagang hindi tayo. I will stick ho dun sa position o statement ho ng libas ng ating presidente
Mm-mm. Those incidents further sealed our determination. Itutuloy ho natin kahit ano man ang gawin nila. Siguro magkakaroon ho ng change of tactics at posible rin ho, i-consider ho yung advice ho ni Congressman Tulfo na pwede siguro gawin na natin cooperative maritime activity yung resupply by involving our treaty ally, the United States, and even yung mga security partners natin like Japan, Australia, South Korea, even Canada, nag-indicate. Mm-mm. Pero of course, sa lahat po ng undertaking, there is of course what we call calculated risk. Aha. Kasi ginigipit na ro tayo, pag pumalag tayo, sasabihin palagi ng China, you're causing tension. Pero in the first place, ang sasabihin ko talaga, bakit nila sinasakop yung napakalaking portion ng South China Sea? Bakit nandun nag-ooperate yung mga barko nyo sa sinatawag natin international waters? Mm. So on the bottom line ho, China is the cause of tension. Yes. Yes. Kung papalag tayo, increase yung tension, pero ang bottom line ho talaga niyan, sino ba nananakop? Sino ba nagkukupkup? I'm just quoting ho, si Secretary Gibo Isidoro. Mm-hmm. Yes. Okay. So dahil nga po dyan, nanganak na naman ang panibagong issue, Prof. No? Yung Chinese ambassador to the Philippines, si Wang Silian, ang gusto ho ng mga senador, no, particularly Senator Zubiri, no, na pabalikin na lang, total naman pabago-bago ng kumbaga pinapakita sa sinasabi. So, at manghingi daw ho tayo ng danyos dun sa perwisyo na hatid sa BFAR, sa PCG, at kahit nga po doon sa private vessel, no, na tumutulong sa Pilipinas sa resupply mission. Anong take nyo dyan? Dalawa ho yun. No? Una, pa-declare persona non grata yung Yes. ambassador. Yes. Pangalawa, yung so, talakayin ho muna natin yung una. Mhm. Ang reason ho, unang-una, state ko yung paghanga ko ho at pagrespeto ko kay Senate President Mig Zubiri. Mm-hmm. Isa ho siya talagang patriotic senator at talaga among most, of course, isa siya sa pinaka-intelligent and gifted among our legislators. Pero sa larangan ho niyan, I think I beg to disagree no regarding his position. No? Unang-una ho, hindi ho talaga nung, ang reason niya ho, hindi napipigilan nung Chinese ambassador yung ginagawa ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy. Yes. Aha. So Sa po. hindi niya ho trabaho yun. Mm. Ang trabaho ho ng Chinese ambassador, i-assert ho yung kanilang national interest. Ang Yes. interest ng China, palawakin yung pananakop niya. Mm. So, trabaho talaga ni ambassador. Nung pinatawag mo siya para mag-summon, imbis na makinig ho siya, nag-file pa siya ng diplomatic protest at inaccuse tayo na Yes. pumapasok tayo sa karagatan ho nila. Mhm. Let's take it professionally. Ginagawa niya ho ang trabaho niya. Mm. Nandito siya para i-advance ang Chinese national interest, hindi para i-advance yung interest natin. Mhm. Ganun ho ang dapat. So, I don't think it will be fair on our part to declare him person non grata because he's simply doing his job. Mhm. Mhm. Oh, ang unang gagawin ho natin dapat, kung gusto ho natin talagang pakita sa China na nagagalit tayo, indignant tayo, i-withdraw ho natin yung ambassador natin sa Beijing. Yun pala dapat. At Oo. i-downgrade natin yung diplomatic relations natin sa China. Oh. Ayun ho ang recommendation ko bilang isang academic. Hindi, i-withdraw na lang natin si Ambassador Flores. At ipaalam natin sa China na we are downgrading our diplomatic relations with China. And this might force China also, Beijing, to withdraw their ambassador without him being declared persona non grata. Yun. So ayun ho yung isang recommendation ko. Pangalawa ho, of course, being a legislator, being the president of the Senate, ang kaso talaga ng Senado ngayon at ng Kongreso ay tulungan hong palakasin ang sandatahang lakas ho natin, lalo na ang Philippine Navy at of course yung Philippine Coast Guard. Kasi ginagawa ho yan ng China, dinigiti tayo dahil alam ng China, kalkulado ng China, mahina tayo. Mm-mm. So it's high time that we really strengthen our armed forces of the Philippines, lalo na ho yung Navy and of course the Philippine Coast Guard. Kasi yun talaga lang ang rirespetuhin ng China. Kung mapapakita natin sa kanila na meron tayong kakayanan na para tablahin sila, pero of course we have to be realistic. Malakas ang China, makapangyarihan ang China. Ang China ngayon ho ang merong pinakamalaking Navy sa buong mundo. Sa dami ng barko niya, daig niya pa ho ang United States Navy in terms of number ho. Mhm. So talagang malakas siya, mayabang siya. Kaya din ho pumapasok yung ating alyansa sa Estados Unidos at yung ating mga security partnerships.
Ayun, ako. Prof, gusto pa sana namin magkaroon ng mahabang talakayan dito po sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya lang, wala na po tayong oras, Prof, ano? Nandito po ako para sa inyong, para paglingkuran po Tatawag-tawag kayo. kami, Sige, Prof, tawag ha? na lang kami, Opo. Prof, ha? Ayan, Opo. maraming salamat, Prof, sa inyong time na ibinigay po sa amin yung araw ng Wednesday. At maraming clarifications si Yes. Prof na ginawa. Maraming salamat at dapat paliwanagan natin Yes. ang ating sambayanan. Kasi sinasabi ko nga ako sa aking mga estudyante, nagtuturo po ako ng geopolitics, Chinese maritime expansion is the quintessential security challenge po sa atin. Si Presidente na po ang nagbanggit po niya. Nung sinabi niya nung nasa Hawaii siya, makikita niya na yung Chinese military structure only 40 nautical miles from Palawan. Sinasabi po sa atin ng Presidente, ang threat, yung pagnanakop ng China sa karagatan. Ayun. At dapat natin paalam sa ating bawat Pilipino na ito ho yung talagang haharapin natin at haharapin ng future generations ng Pilipino po. Yan, okay. Nako, maraming salamat, Prof, no? At Maraming this salamat din will po. not be the last time, no, na makakausap ka namin. Hindi po. Nandito po ako at your beck and call po. Okay, Ayan, maraming salamat po. Professor Renato De Castro, Political Analyst at International Studies Professor ng De La Salle University.